So today, sasama namin kayo sa biyahe namin papuntang Antipolo. Hey everyone! So today, sasama namin kayo sa biyahe namin papuntang Antipolo. So yung motor namin is matagal na namin binabiyahe, kaya lang hindi pa namin siya napapabless. So today, pupunta kami sa Antipolo Church para ipabless siya. Marami na din napuntahan tong motor namin na si Fiery. Fiery is her name. So nakapunta na siya ng Bulacan, and I think Bulacan yung pinakamalayo niya napuntahan. And then Metro Manila. Pinagpirasuya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Sinabi ni Jesus sa Kumain kanyang mga silang alagad, lahat at nabusog. ako ang daan, ang Tinipon katotohanan, ang mga alagad ng mga walang lumapis makarating sa Ama, at sila'y nakapuno ng 12 bakol ang ng mabuting pira-piraso lamang sa kanyang ministeryo o gawain. Espiritu Santo. Kaya may ibang mga pari na talaga namang busy sa pagpapagawa, no, o construction. Lahat ata ng mapuntang So, after ng blessing ni Fiery is didiretso kami dito sa sikat na restaurant dito sa Antipolo, yung Le Blanc Hotel and Resort Restaurant para sa kanilang triple chocolate champorado. Masarap yung kanilang triple chocolate champorado, and lahat ng in-order namin masarap, especially yung fries na super cheesy, and then yung danggit, in fairness. So now we're going to Cloud9. So nung pumunta kami is wala na masyadong pila. Wala na talagang pila, pero marami pa rin kumakain sa loob. And then laging kasama sa order nila is yung triple chocolate champorado, which is talagang triple ang chocolate. So from Le Blanc going to Cloud9, I think that's approximately 9 minutes away. So mabilis lang siya kasi wala namang masyadong tao, and I think holiday niya nung umalis kami, kaya medyo mabilis kami nakapunta and wala kang masyadong sasakyan nakasabay. At eto nga, andito na kami sa Cloud9. Nag-park lang kami dito sa baba. Free parking naman siya. Pwede ka na lang magbigay ng tip dun sa nagbabantay ng mga motor. For the walk pala ang peg dito kasi iniwan yung motor sa ibaba and then maglalakad lang paakyat. Cloud9 sama si Esme. Ano yan yun? Yun, mataasan. Ay. Ako pa ng parking dito. Hindi tayo pa marking. Malita daw. There's
Grabe, vlog na. Yan. So, dito sa Cloud9, meron silang bar and restaurant, room accommodation, may hanging bridge na 360 view, meron din silang swimming pool, art gallery, function rooms, and then meron din silang cable car and zip line. So, ito nga pala yung rates nila. That will be 100 per head per adult, and then may mga discounted din for senior or PWD. Nandiyan din yung amount kung magkano ang ibabayad pagka magpunta kayo sa zipline or may cable car. So, doon kayo sa information, magbabayad ng entrance fee. Dito sa may bandang gilid, meron silang restaurant, meron din mga cafe, milk tea, ayan, mga maliliit na yan. That's cafe, milk tea. And then, doon sa pinakadulo, on the left side, nandun yung information bago siya mag-museum. Ito man. Mahal din. Ito ang pumunta daw. Ayan tayo. Ito muna yung first start nyo is papasok kayo dun sa museum, and then after that, pwede na kayo dumiretso dun sa hanging bridge. Museum. Museum yun ito.
I thought kaya ko na tumawid hanggang dun sa kabila pero hindi pala kasi super alog niya and then nakakatakot talaga, promise. Picture lang. Babalik na. Babalik na doon. Takot si Esme. So, if ever naman na hindi nyo kayang tumawid dun sa hanging bridge, meron din namang daanan para makapunta kayo dun sa kabila and then makapunta kayo dun sa tuktok nung Cloud9. So, ito nga yung kaya medyo mahaba-habang lakaran din and then aakit ka ng napakataas. So, ito yung mga rooms nila for accommodation kasi meron din silang ino-offer na accommodation. Hindi ko na mabilang kung ilang floors siyang inakit namin pero grabe nakakapagod. Pero kada floors may mga paintings naman na pwede nyo makita. So mag-enjoy ka din pag-akyat. And then the view as well. So, ito, nakarating na kami sa pinakatuktok. Ayan yung kung saan maglalabas yung hanging bridge after nyo makatawid. And then, before dyan, meron din pala silang mini museum na pwede rin kayo mag-ikot-ikot. Ito na yung view dun sa taas. Talaga makikita nyo yung buong Manila. So, after namin dun sa 360, bumaba na din kami, then dumiretso na din kami umuwi. Hindi na rin kami masyado nag-ikot-ikot kasi nakakapagod, as in super lakad. Talagang pwede ka na nag-exercise ka na. Kahit hindi ka na mag-gym, pwede na to. So, ito, pauwi na kami ng Manila. So, hindi na namin tinry yung zip line or yung cable car. Kasi super init and then, syempre nakakatakot. Di ko nga nasubukan yung hanging bridge eh. So, if ever napupunta kayo dito, siguro mga hapon para hindi masyadong mainit, para mas ma-enjoy nyo din and then hindi masyado nakakapagod. Worth it ang pagpunta dito kasi meron silang mga activities. Syempre, separate yung bayad nun dun sa 100 na entrance fee. And then, parang meron silang promo na if nakakain kayo sa restaurant worth something, libre na yung entrance fee dun sa hanging bridge and then dun sa museum. And now, we're going back to Manila. That's it para sa aming Antipolo vlog. Like and subscribe!